Namumuhay tayo sa mundo kung saan maraming mapanghusga. Maraming tao na ang basehan ay ang itsura, kasuotan at estado sa buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Ang kwentong ito ay naganap sa bansang Amerika, maraming taon na ang nakakaraan, kung saan masaya at simpleng namumuhay ang mag-asawa. Nabiyayaan sila ng anak na lalaki at pinangalanan nila itong John. Ilang buwan pa lamang mula nang maisilang si John ay nagkaroon ng malakas na lindol sa kanilang lugar. Maraming tahanan ang nasira at sa kasamaang palad ay kaunti lamang ang nakaligtas. Nang dumating ang mga rescuer ay kaagad nilang nailigtas si John. Yakap-yakap siya ng kanyang inang wala ng buhay. Makalipas ang ilang araw na paghahanap sa mga nakaligtas ay idineklara na nasawi na rin ang tatay ni John. Dahil wala ng magulang na mag-aaruga sa kanya, dinala si John sa bahay ng kanyang mga kamag-anak. Subalit, wala ni isa man sa kanila ang gustong tumanggap sa kawawang bata. Ayon pa sa kanila, wala raw silang sapat na hanap buhay upang tustusan ang mga pangangailangan ni John. Dahil sa pangyayaring ito ay ipinadala si John sa bahay ampunan. Mabuti na lamang at hindi siya nagtagal doon dahil mayroong mayamang pamilya mula sa ibang bansa ang gustong kumupkup sa kanya. Makalipas nga ang maraming taon, naranasan ni John mamuhay ng masagana. Nakatira siya sa mansyon, mamahalin ang kanyang mga damit at palaging masarap ang kanyang mga kinakain. Naging masaya ang kanyang buhay. Mabait rin ang kanyang mga magulang kaya wala na siyang mahihiling pa. Hindi rin itinago ng mga ito ang buong katotohanan na siya ay isa lamang ampon at ang kanyang mga magulang ay nasawi sa isang trahedya. Ikinuwento rin nila na noong natagpuan siya ay nakayakap sa kanya ang kanyang tunay na ina. Iniwan rin nito ang isang medalyon na nakakabit sa damit ni John. Bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa yumao niyang mga magulang ay palagi niyang sinusuot ang medalyon saan man siya magpunta. Kalahati lamang ang medalyon ni John. Marahil ang kalahati ay nawala raw noong sinubukan siyang iligtas ng mga rescuer. Lumaking matalino si John subalit mayroon siyang hindi magandang pag-uugali. Makasarili siya at madalas mainggit sa ibang tao. Noong bata pa siya ay hindi siya nagpapahiram ng laruan at hindi niya rin pinapakitunguhan ng maayos ang mga batang nagmula sa mahihirap na pamilya. Madalas niya itong pagtawanan at kutyain. Kapag nakakakita rin siya ng pulubi ay talagang nandidiri siya. Galit rin siya sa mga ito dahil wala naman daw itong naiitulong sa lipunan. Sa edad na 26 ay nakapagtapos na siya ng pag-aaral sa kolehiyo. At upang makapag-relax ay napagpasyahan niyang magbakasyon kasama ang kanyang kasintahan. Niyaya niya itong pumunta sa lugar kung saan siya ipinanganak. Pumayag naman ang kanyang kasintahan kaya kaagad siyang bumili ng tiket sa eroplano. Pagkarating sa airport ay naroon na ang sasakyan na susundo at magdadala sa kanila sa dati niyang tahanan. Ngunit, pagkarating nila sa lugar ay hindi akalain ni John na iyon ang kanyang madadatnan. Isang mahirap at magulong lugar. Napakaraming pulubi at karamihan sa mga bahay ay pinagtagpi-tagpi. Napakarami ring basura sa paligid, ilan sa mga bagay na pinakaayaw niya. Halos isang linggo na mula nang dumating siya sa lugar na iyon. At bago siya tuluyang umalis ay napagpasyahan niyang maglakad-lakad muna malapit sa lugar kung saan siya natagpuan noon. Habang naglalakad ay nakita niya sa di kalayuan ng isang matandang lalaki. Nang tuluyan siyang makalapit rito ay napagtanto niya na isa pala siyang pulubi. Madumi at sira-sira na ang damit nito. Maging ang amoy ng matanda ay hindi na rin kaaya-aya. Gusto niya sanang tumawid sa kabilang kalsada subalit mabibilis ang mga sasakyan na dumaraan. Kaya nanatili muna siyang nakatayo malapit sa matandang pulubi habang nakahawak sa kanyang ilong. Gustong-gusto niyang iwasan ang pulubi. Subalit nang makita niya ang mga kamay nito ay nakita niya ang kalahati ng medalyon. Katulad na katulad iyon ng palagi niyang sinusuot. Dahil roon ay hindi niya napigilan na lapitan ang pulubi upang tanungin kung saan niya ba nahanap iyon at paano iyon napunta sa kanya.
Lalong hindi makapaniwala si Jan sa naging sagot ng matanda. Ayon rito, ang bagay na iyon daw ay pag-aari ng kanyang anak na nasawi noong naganap ang malakas na lindol sa kanilang lugar. Hindi alam ni Jan kung ano ang kanyang mararamdaman ng mga sandaling iyon. Buong buhay niya ay inakala niya na wala na ang kanyang totoong mga magulang. Subalit, naroon ito sa kanyang harapan at isang pulubi. Kaagad niya itong isinama sa pinakamalapit na ospital upang kumuha ng DNA test. Nang lumabas ang resulta ay nakumpirma ni Jan na ang matandang lalaki nga ang totoo niyang tatay. Isa rin pala siya sa mga maswerteng nakaligtas sa naganap na trahedya. Ayon sa kwento ng matanda, noong binalikan niya si Jan mula sa gumuho nilang tahanan ay wala na ito roon. Buong akala niya ay nasawi na ito kasama ng kanyang namayapang asawa. Hindi pa rin matanggap ni Jan na isang pulubi ang kanyang tatay kaya mas pinili niyang hindi sabihin rito ang katotohanan. Buong buhay niya ay naniwala siya na wala na ang mga ito. Sa halip na yakapin ng kanyang tatay ay binigyan niya lamang ito ng kaunting barya bago tuluyang umalis. Kinabukasan ay kaagad niyang nilisan ang lugar na iyon. Gusto niyang kalimutan ang kanyang natuklasan at ibaon na lamang ito sa limot. Gusto niyang isipin na wala na talaga ang mga ito kaysa tanggapin ang katotohanan na pulubi ang kanyang tatay. Ngunit pakalipas ang 2 buwan, kahit anong pilit kalimutan ni Jan ang kanyang tatay ay palagi niya rin itong naiisip. Hindi siya makatulog. Nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Gusto niya itong balikan upang muling makita at mayakap. Kaya naman, muli siyang lumipad patungong Amerika. At sa pagkakataong iyon, iniisip niya na kung ano ang kanyang mga gagawin at sasabihin sa kanyang tatay. Pagkarating niya sa airport ay kaagad siyang nagpahatid sa lugar kung saan niya ito huling nakita. Subalit wala na ito roon. Sinubukan niya ring magtanong-tanong kung nakita ba nila ang matandang lalaki. Hanggang may nakapagsabi sa kanya na nasawi na raw ito 2 buwan na ang nakakaraan. Nang marinig ni Jan ang mga salitang iyon ay hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Patuloy naman sa pagsasalita ang kanyang kausap. Ayon rito, may nakilala daw ang matanda na nagdala sa kanya sa ospital. Subalit noong pauwi na raw ito ay aksidente siyang nahagip ng sasakyan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi makapaniwala si Jan sa kanyang mga narinig. Tuloy-tuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Naglakad siya papalayo mula sa lugar na iyon habang humihingi ng kapatawaran sa kanyang tatay dahil sa kanyang nagawa. Ngunit kahit anong iyak pa ang gawin niya ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang tatay. Kahit anong iyak niya ay hindi niya na ito makakausap o mayayakap pa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahalin natin ang ating mga magulang. Sabihin natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil baka pag dumating ang panahon na gusto mo na itong sabihin ay huli na ang lahat. Dahil hindi na nila ito maririnig o mararamdaman dahil wala na sila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.